Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat para sa patuloy at walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Ang bawat panunood, pag-like, at pag-subscribe ninyo ay malaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang paglikha ng mga video na katulad nito. Maraming salamat po. Sa gitna ng malawak na kalawakan, mabilis na bumubulusok si Delius mula sa itaas habang napapalibutan ng isang napakalaking bola ng gintong enerhiya. Ang matinding liwanag sa paligid niya ay tila isang naglalagablab na araw na handang lumunin ang lahat ng madaanan nito. Gayunman, sa ibaba ay nanatiling nakatayo si Lu Sheng. Hindi siya umatras o nagtangkang umiwas. Tahimik lamang niyang hinihintay ang paparating na kalaban. Habang patuloy na sumusugod si Delius, lalo pang lumakas at lumiwanag ang gintong enerhiyang bumabalot sa buong katawan niya. Ang kanyang aura ay naging tila isang kumikinang na baluti, habang ang nag-uumapo niyang puwersa ay bumababa ng diretso kay Lu Sheng. Kasabay ng malakas niyang sigaw, buong lakas niyang ipinagpatuloy ang paglusob. Sa kabila ng napakalaking pressure na paparating, nanatiling hindi gumagalaw si Lu Sheng. Bahagyang nakayuko ang kanyang ulo habang mahigpit na nakatikom ang isang kamay. Humahampas ang kanyang puting kasuotan dahil sa rumaragasang enerhiya, ngunit wala ni Katie na takot o pag-aalala ang makikita sa kanyang tindig. Nang iangat ni Lu Sheng ang kanyang mukha, lumitaw ang kanyang kalmadong mga matang kulay asol. Sa halip na mabahala, bahagya pa siyang ngumiti habang nakatingin sa paparating na atake. Ipinakita ng kanyang ekspresyon na hindi siya natitinag sa kapangyarihang inilalabas ni Delius. Dahan-daang iniangat ni Lu Sheng ang isang kamay at ibinuka ang kanyang mga daliri sa direksyon ng bumubulusok na kalaban. Napakasimple at tila walang anumang bigat ng kanyang ginawa. Wala siyang inilabas na sigaw o malawak na galaw, kalmado lamang niyang itinapat ang kanyang palad sa napakalaking gintong puwersang paparating sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, isang napakalakas na pagsabog ang sumiklab sa ibabaw ni Lu Sheng. Kumalat ang nakasisilaw na gintong liwanag at nagliyab ang buong paligid, habang ang nagbabanggang mga puwersa ay nagpakawala ng matinding shockwave. Sa ilalim ng dambuhalang pagsabog, nanatili si Lu Sheng sa kanyang pwesto habang nakataas pa rin ang kanyang kamay. Umabot agad ang epekto ng pagsabog sa mga martial artist na nanunood mula sa malayo. Walang nagawa ang ilan kundi mapasigaw habang marahas silang tinangay at pinagpag ng shockwave. Ang iba ay nawala ng balanse at tumilapon sa iba't ibang direksyon, patunay kung gaano kalawak at kalakas ang puwersang inilabas ng sagupaan. Hindi pa roon nagtapos ang kaguluhan. Lalo pang lumaki ang pagsabog hanggang sa halos mapuno ng puti, pula, at gintong liwanag ang kalawakan. Umikot ang mga alon ng enerhiya sa paligid habang patuloy na sumasabog ang magkabilang puwersa. Sa tindi ng liwanag, halos hindi na makita ng mga nakamasid kung ano ang nangyayari sa gitna ng sagupaan. Nang bahagyang lumino ang paligid, lumitaw si Lu Sheng na nananatiling nakatayo at walang bakas ng matinding pinsala. Nakalahad pa rin ang kanyang kamay habang ang mapuputing usok at natitirang enerhiya ay umiikot sa kanyang katawan. Mula sa hanay ng mga nakamasid, may nagtaka habang inaakalang si Lu Sheng ang makapangyarihang Delius. Kakapasok lamang ni Delius sa level 13, ngunit may umatake na agad sa kanya. Hindi makapaniwala ang dalawang martial artist sa kanilang nasasaksihan. Tumulo ang malamig na pawis sa mukha ng lalaking may asul na buhok habang seryoso niyang pinagmamasdan ang labanan. Samantala, ang kasama niyang may pulang buhok ay hindi maitago ang matinding pananabik. Para sa kanila, pambihira ang sinumang manggahas na hamanin ang dangal ng isang Dominator-level king. May naglakas loob talagang hamanin siya, nakakapanabik. Patuloy na mali ang pagkakakilala ng dalawang nakamasid sa mga mandirigmang nasa kanilang harapan. Si Lu Sheng ang inaakala nilang si Delius, samantalang ang gininto ang anyo ay itinuturing nilang isa pang bagong level 13. Habang tumutulo ang malamig na pawis sa mukha ng lalaking may asul na buhok,
Ipinaliwanag niyang sinadya raw ng bagong mandirigma na sabayan ang breakthrough ni Delius upang minsan itong hamunin. Ipinagpatuloy ng lalaki ang kwento habang pinagmamasdan ang napakalaking gininto ang anyong may hawak na trident. Ayon sa kanya, nabigo ang unang pagtatangka ng mandirigmang iyon na kalabanan si Delius. Dinurog umano ito ng rumaragasang energy tide at tuluyang naagawan ng lahat ng enerhiyang dapat sana ay mapunta sa kanya. Gayunman, humanga pa rin ang lalaking may asul na buhok sa tapang ng kalaban. Matapos makapasok sa level 13, bumalik daw ito upang hamunin si Delius sa ikalawang pagkakataon. Para sa kanya, kahanga-hanga ang determinasyong sumubok muli matapos makaranas ng napakabigat na pagkatalo. Maging ang kasama niyang may pulang buhok ay natigilan habang pinakikinggan ang kanyang sinabi. Ngunit hindi sang-ayon ang lalaking may pulang buhok. Bahagya siyang ngumiti habang malamig na sinabi na isang malaking trahedya ang hindi pagkilala sa agwat ng sariling kakayahan at kapangyarihan ng kalaban. Para sa kanya, hindi sapat ang lakas ng loob upang mapantayan ang isang Dominator-level king. Makikita mo rin, kumpiyansa niyang dagdag habang bahagyang nanlaki ang mga mata ng kanyang kasama. Bago pa matapos ang kanilang pagtatalo, biglang kumilos si Lu Sheng. Mabilis niyang isinara ang distansya at sumugod ng diretsyo sa gininto ang kalaban. Nakaamba ang kanyang kamao habang hinihila paatras ng bilis ang kanyang puting kasuotan. Kalmado pa rin ang kanyang mukha, ngunit malinaw na ang susunod niyang galaw ay nakatuon sa mabilis na pagtatapos ng sagupaan. Hindi man lamang nasundan ng gininto ang anyo ang paggalaw ni Lu Sheng. Isang bughaw na guhit lamang ang tumawid sa pagitan nila habang mabilis na lumampas si Lu Sheng sa depensa nito. Nagulat ang kalaban at napabulalas ng, ano? Ngunit bago pa ito makabawi, nakalusot na ang atake ni Lu Sheng. Sa sumunod na sandali, nagsimulang mabasag ang gininto ang katawan. Napilipit ito sa sakit habang lumitaw ang malalaking bitek sa mukha, katawan, at kasuotan nito. Ang matigas nitong anyo ay nagkawatak-watak na parang salamin, at sunod-sunod na lumutang sa kalawakan ang mga piraso ng gintong enerhiya. Nanatili lamang si Lu Sheng sa harapan ng nawawasak na katawan. Wala siyang ipinakitang pananabik o pagod habang tahimik niyang pinagmamasdan ang kalabang unti-unting naglalaho. Sa kanyang paanan, patuloy na nababasag ang gininto ang anyo habang ang maliliit na piraso nito ay nagiging mga kumikislap na liwanag. Lalong natuwa ang lalaking may pulang buhok sa nakita niya. Dahil inaakala pa rin niyang si Lu Sheng ang tunay na Delius, napasigaw siyang para raw itong isang totoong Diyos na kayang wasakin ang isang clone sa pamamagitan lamang ng isang casual na galaw. Nagtaka pa siya kung bakit iisang clone lamang ang ipinadala ng kalaban at kung sadyang ginawa ba iyon upang hamunin at galitin si Delius. Sa likuran niya, nanatiling seryoso ang lalaking may asul na buhok. Habang patuloy silang nag-uusap, bahagyang ibinaling ni Lu Sheng ang kanyang ulo sa kanilang direksyon. Nakatayo sa malayo ang dalawang nakamasid, ngunit tila napansin niya ang kanilang malakas na papuri at maling pagkakakilala sa kanya. Gayunman, nanatiling malamig at walang emosyon ang kanyang mga matang kulay asul habang tahimik niya silang tinitigan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lu Sheng. Mula sa kanyang kinatatayuan, mabilis siyang pumailan lang sa malawak na kalawakan at nag-iwan ng napakalaking bughaw na bakas ng enerhiya. Mistulang isang dambuhalang alon ang liwanag na hamaba sa likuran niya. Sa ibaba, napatingala ang dalawang martial artist at seryosong sinundan ng kanilang mga mata ang mabilis niyang pag-alis. Sa halip na matakot, lalong nasabik ang isa sa mga nakasaksi. Kumuyam ito ng kamao at paisang ngumiti habang sinasabing magiging kawili-wili ang susunod na mangyayari. Dahil inaakala pa rin nilang si Lu Sheng ang Dominator-level king na si Delius, agad nilang inisip na nagalit na ito matapos ang sunod-sunod na ginawang paghamon sa kanyang dignidad. Nanlaki ang mga mata ng isa pang martial artist habang mahigpit nitong ikinuyom ang kamao. Ayon sa kanya, ilang beses nang tahasang hinamon ng kabilang panig ang kapangyarihan at dangal ng isang hari.
Dahil dito, kumbinsido siyang hindi na makatatakas ang humamon at tiyak na haharapin nito ang matinding galit ng Dominator-level King. Hindi nagtagal, nagsimulang humabol ang iba pang martial artist. Isa-isa silang sumugod sa parehong direksyon habang napaliligiran ng iba't ibang kulay ng enerhiya. May mga pulang, bughaw, dilaw, berde, at lilang bakas na humiwas sa kalawakan. Maging ang malalakas na nilalang na kanina lamang ay nanunood ay ayaw maiwan sa maaaring sumunod na matinding labanan. Samantala, naiwan sandali ang apat na magkakasama. Nagkatinginan ang pink-haired na may matulis na tainga, ang nakaputing hood, ang malaking lalaking matipuno, at ang kasama nilang may kulay asul na buhok. Walang nagsalita sa kanila, bakas sa kanilang mga mukha ang pag-aalala, at may malamig na pawis na tumulo habang sinusubukan nilang unawain kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi na natiis ng pink-haired na kasama ang mabigat na katahimikan. Habang seryoso ang ekspresyon at may pawis pa sa mukha, nag-alangan itong nagsalita. Kung wala sa inyo ang magsasabi ng kahit ano, ako na. Ano na ang gagawin natin? Pagkarinig nito, nagsimulang tumugon ang kasama nilang nakasuot ng puting hood. Inamin ng nakaputing hood na umabot na sa puntong lubusan ng lumampas sa kanilang kontrol ang sitwasyon. Wala na silang sapat na oras upang bumuo ng mas maayos na plano, lalo na't nauna nang umalis ang lahat. Kaya mariin itong iminungkahi na huwag na silang magpaiwan at sundan na lamang ang mga naunang humabol. Tahimik namang tinanggap ng pink-haired na kasama ang desisyon. Pagkatapos magpasya, sabay-sabay ding kumilos ang grupo. Binalot sila ng kani-kanilang enerhiya bago mabilis na pumailan lang sa kalawakan. Apat na maliliwanag na bakas, kulay rosas, bughaw, berde, at dilaw, ang humabol sa direksyong tinahak ng iba. Sa bilis ng kanilang paglipad, nagmukha silang mga kometang magkakasabay na humahati sa madilim na kalangitan. Sa kabilang panig, nakita ni Elder Xingning ang biglaang pag-alis ni Lu Sheng. Nabahala ang matanda at agad na kumilos habang nakamasid si Zi Yangtsen mula sa kanyang likuran. Dahil ayaw niyang tuluyang mawala sa kanilang paningin ang grupo, nagmamadali niyang inutusan ang mga nasa spaceship. Bilasan ninyo, habulin ninyo agad sila. Habang nagmamadaling lumalayo si Elder Xingning upang maipatupad ang kanyang utos, nanatili namang nakatayo si Zi Yangtsen at tahimik na pinanood ang nangyayari. Kakaibang kalmado ang nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunman, sa ilalim ng katahimikang iyon ay may isa pang damdaming hindi niya maunawaan at hindi rin niya kayang ilarawan. Habang pinagmamadali ni Elder Xingning ang spaceship, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Zi Yangtsen. Mula sa tahimik at hindi maipaliwanag na damdamin, bahagyang umangat ang mga labi niya at nabuo ang isang kontentong ngiti. Sa isip niya, ang pagkakatuklas kay Lu Sheng ay tila isang pambihirang gantimpala. Ang grand prize, sa tingin ko, nakuha ko na ang grand prize. Samantala, isang matinding bughaw na liwanag ang sumabog sa malawak na starry sky. Mula sa isang napakaliit na maliwanag na punto, kumalat ang napakalalaking bughaw at puting guhit ng enerhiya sa iba't ibang direksyon. Sobrang bilis ng paggalaw nito kaya tila napunit ang espasyong dinaraanan, habang patuloy na humahaba ang makapangyarihang bakas na iniwan ni Lu Sheng. Mula sa gitna ng nakasisilaw na liwanag, malinaw na lumitaw si Lu Sheng. Nakahilig pasulong ang kanyang katawan habang matulin siyang humahagibis, at ang kanyang mga damit ay marahas na hinahampas ng puwersa sa paligid. Nababalot siya ng bughaw at puting enerhiya, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha at hindi inaalis ang tingin sa patutunguhan. Habang nagpapatuloy sa paglipad, naging mas seryoso ang ekspresyon ni Lu Sheng. Matapos maabot ang level 13 at makapasok sa unang realm ng bagong antas na ito, malinaw niyang naramdaman na lubhang nagbago ang kanyang katawan. Tahimik niyang sinuri ang sariling kondisyon habang ang bughaw na liwanag sa paligid niya ay patuloy na humahati sa kalawakan.
Napagtanto ni Lu Sheng na lumampas na sa 400 milyon ang kabuuang bilang ng extreme niyang immortal cell sa loob ng kanyang katawan. Bukod dito, ang divinity na lumitaw sa kanyang katawan ay naging mas dalisay at mas malakas kaysa dati. Dahil sa dalawang pagbabagong iyon, mabilis at halos exponential ding tumaas ang kanyang basic strength. Bahagya siyang ngumiti sa laki ng kanyang naging pag-unlad. Hindi lamang lakas ang nagbago kay Lu Sheng. Kahit hindi niya ginagamit ang kapangyarihan ng spatial laws, nagsisimula ng lumapit sa bilis ng liwanag ang kanyang natural na bilis. Habang matalim ang kanyang tingin, nararamdaman niyang halos walang pumipigil sa kanyang pag-usad. Sa bawat sandali, mabilis niyang nilalampasan ang napakalawak na distansya sa starry sky. Napakalaki ng pagbabagong dala ng level 13. Gayunman, alam ni Lu Sheng na ang bilis, lakas, at pagdami ng kanyang immortal cells ay mga pagbabagong madaling mapansin lamang. May mas malalalim pang pag-unlad sa kanyang katawan na hindi niya masusukat sa simpleng pagsusuri. Upang lubusan niyang maunawaan ang mga iyon, kailangan niyang subukan ang bagong kapangyarihan sa isang tunay na labanan. Hindi nagtagal, nakarating si Lu Sheng sa kinaroroonan ng tunay na three-eyed form ng taong biglaang umatake sa kanya. Walang pag-aalinlangan niyang sinalubong ang makapangyarihang presensya nito. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at binalot iyon ng nagngangalit na bughaw na enerhiya, saka mabilis na sumugod patungo sa nakasisilaw na liwanag sa harapan. Matagal nang naghahangad si Lu Sheng ng isang kalabang makapagbibigay sa kanya ng seryosong laban. Ang makapangyarihang nilalang nakasabay niyang nag-breakthrough sa level 13 at nakipag-agawan pa sa kanya sa Energy Tide ang pinakamainam na makatutulong upang subukan ang kanyang bagong lakas. Lalong tumalim ang kanyang tingin habang buong pananabik niyang hinaharap ang nalalapit na sagupaan. Mula sa mga narinig ni Lu Sheng sa ibang martial artist, nalaman niyang Dilius ang pangalan ng makapangyarihang kalaban. Batid niyang hindi ito isang ordinaryong level 13 dahil naranasan na niya mismo ang lakas ng ginintuang anyo nito. Samantala, lumitaw ang tunay na Dilius na may tatlong mata. Naging malamig at seryoso ang ekspresyon nito habang hinihintay ang mabilis na paglapit ni Lu Sheng. Hindi ordinaryong level 13, martial artist si Dilius. Taglay niya ang physique ng isang Dominator-level transcendent leafy form at itinuturing siyang pambihirang henyo na minsan lamang lumilitaw sa loob ng 100 milyong taon. Isa rin siyang natural-born system master at kinikilalang isa sa mga nangungunang prodigy. Dahil dito, sapat ang kanyang kakayahan upang makuha ang buong atensyon ni Lu Sheng. Sa halip na mabahala sa napakalaking reputasyon ng kalaban, bahagyang ngumiti si Lu Sheng. Isang mahinang pagtawa ang lumabas sa kanyang bibig habang nakatago sa anino ang kanyang mga mata. Walang makikitang takot sa kanyang mukha. Sa kabaligtaran, tila lalo lamang siyang natuwa dahil sa wakas ay may nakita siyang kalabang posibleng makasabay sa kanyang bagong kapangyarihan. Unti-unting nagbago ang banayad ng ngiti ni Lu Sheng at naging isang sabik ngunit mapanganib na ekspresyon. Kumikislap ang kanyang bughaw na mga mata habang umaalimbakay ang enerhiya sa paligid niya. Umaasa ako, mahinahon niyang nasambit. Hindi man niya tinapos ang kanyang sinasabi, malinaw sa kanyang mukha na umaasa siyang hindi siya bibiguin ni Dilius sa nalalapit na labanan. Marami ng makapangyarihang kalaban ang hinarap ni Lu Sheng sa kanyang paglalakbay. Ilan sa kanila ay mga kilalang eksperto at nilalang na may nakatatakot na kakayahan. Gayunman, ito ang unang pagkakataong naramdaman niyang may isang kalabang malapit sa kanyang kasalukuyang antas at karapat-dapat niyang seryosohin. Sa wakas, maaari niyang subukan ang buong lawak ng pagbabagong dulot ng kanyang level 13 breakthrough. Sa mismong sandaling iyon, umabot sa pinakamataas na punto ang pananabik ni Lu Sheng. Lalong tumalim ang kanyang mga mata at lumawak ang ngiting nabuo sa kanyang mukha. Hindi ito simpleng kasiyahan sa pagkakaroon ng bagong kapangyarihan. Ito ang matinding pananabik ng isang mandirigmang matagal nang naghahanap ng kalabang makapagpipilit sa kanyang lumaban ng buong lakas. Sa kabilang panig, lumutang si Dilius sa gitna ng nagkalat na gininto ang enerhiya,
habang naroon din sa kanyang likuran ang isa pang seryosong nakamasid na lalaki. Bahagyang ikiniling ni Dilies ang kanyang ulo at maingat na binanggit ang pangalan ng paparating na kalaban. Lu Sheng, ha? Sa kanyang tono, makikitang sa wakas ay kinilala niya ang lalaking Samaira sa kanyang naunang anyo. Biglang bumuhos mula kay Dilies ang napakalakas na bughaw na aura. Nagmistulang mga itim na bitek ang enerhiyang kumalat sa paligid niya habang ibinuko niya ang mga braso at malakas na tumawa. Pinuri niya ang kakayahan ni Lu Sheng dahil nagawa nitong wasakin ang kanyang soul clone. May kakayahan ka pala, nawasak mo ang soul clone ko. Hahaha, kawili-wili. Naramdaman din ng mga nakasunod na martial artist ang biglaang pagbabago sa paligid. Isang nakasisilaw na liwanag ang sumalubong sa kanila kaya napilitan ang isang lalaki na takpan ang kanyang mga mata. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang naguguluhang nagtanong, ano ang nangyayari kay Dilies? Hindi pa nila nauunawaan kung saan nagmumula ang bagong pressure. Sa isang iglap, kumalat sa buong starry sky ang napakatinding puting liwanag. Para itong matalim na talam na tumagos sa paningin ng lahat, dahilan upang halos wala silang makita. Maging si Dilies ay napalingon at naging alerto habang tinatamaan ng liwanag ang kanyang tatlong mata. Malinaw niyang naramdaman na may isang napakalakas na presensyang mabilis na papalapit. Mula sa gitna ng nakasisilaw na puting liwanag, tuluyang lumitaw si Lu Sheng. Lumilipad ang kanyang puting kasuotan habang nananatiling malamig at walang bakas ng pangamba ang kanyang mukha. Para sa lahat ng nakasaksi, tila dumating ang isang pambihirang gwapong ngunit napakalayong abuting binata. Sa harapan niya, seryosong nakatayo si Dilies habang nagsisimula ang kanilang tunay na paghaharap. Nanatiling nakatayo si Lu Sheng ng tuwid at kalmado, na parabang hindi niya nararamdaman ang mabigat na pressure sa paligid. Walang bakas ng takot o pag-aalala sa kanyang mukha. Malaking kabaligtaran ito ng mabangis at nagngangalit na aura ni Dilies. Habang ang isa ay tila ganap na payapa, ang isa naman ay naglalabas ng presensyang puno ng galit at panganib. Sa kabilang panig, nakatitig si Dilies kay Lu Sheng habang lalong tumitindi ang kanyang nakakatakot na presensya. Ang kanyang matalim na mga mata, seryosong mukha, at nag-uumapo na kapangyarihan ay nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang demonic overlord na kayang wasakin ang lahat ng nasa kanyang harapan. Tila ang mismong kalawakan ay nanginginig sa bigat ng kanyang aura. Sa mismong sandaling iyon, direktang nagtagpo ang kanilang mga tingin. Mula kay Dilies ay nagliyab ang mapulang presensyang puno ng bangis, samantalang nabalot naman si Lu Sheng ng malamig at bughaw na enerhiya. Nagbanggaan ang dalawang aura sa pagitan nila, ngunit wala ni isa ang umatras o umiwas ng tingin. Pareho nilang sinusukat ang lakas at determinasyon ng kanilang kaharap. Bahagyang ngumisi si Dilies nang makita niyang kusang lumapit sa kanya si Lu Sheng. May yabang at pananibik sa kanyang mukha habang sinasabi niyang hindi pa nga niya personal na hinahanap si Lu Sheng, ngunit kusa na itong nagpakita sa kanyang harapan. Paulit-ulit niyang sambit, mabuti, 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 na parabang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Hindi natinag si Lu Sheng sa nakakatakot na reaksyon ng kalaban. Sa halip, nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon at direkta niyang tinanong si Dilies, ikaw pala ang naghagi sa basurang iyon, tama? Payak lamang ang kanyang tono, ngunit malinaw ang panghahamak sa kanyang sinabi. Ang bagay na pinagmamalaki ng kalaban ay tinukoy lamang niya bilang basura. Magkaharap na lumutang sa malawak na kalawakan sina Lu Sheng at Dilies, habang nakapaligid sa kanila ang nagliliwanag na mga bituin at nagkalat na gininto ang tipak ng enerhiya. Buong tapang na humarap si Dilies sa kanyang kalaban. Samantala, nanatiling casual si Lu Sheng, nakalagay pa ang kanyang mga kamay sa bulsa na parabang hindi isang nakamamatay na laban ang naghihintay sa kanya. Dahil sa walang pakialam na kilos ni Lu Sheng, mahigpit na ikinuyom ni Dilies ang kanyang kamao. Agad na pumulupot sa kanyang kamay at braso ang nagliliyab na gininto ang enerhiya na may bahid ng pula. Lalong tumindi ang pressure sa paligid habang iniipon niya ang kanyang kapangyarihan,
malinaw na naghahanda upang magpakawala ng isang mabagsik na pag-atake. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Dilias. Sumugod siya kay Lu Sheng habang sumasabog mula sa kanyang katawan ang naglalagablab na enerhiya. Buong lakas niyang ibinagsak ang kanyang kamao, at dahil sa tindi ng kanyang galit ay sumigaw siya, "Mamatay ka!" Ang bilis at puwersa ng pag-atake ay tila kayang durugan ang sinumang direktang tamaan nito. Nang maramdaman ng mga nanunood ang nakakatakot na aura ng pag-atake, agad silang nagkagulo at mabilis na lumayo sa lugar. May sumigaw sa lahat na umatras kaagad bago sila madamay sa pagsabog ng kapangyarihan. Habang tumatakas, hindi nila maiwasang magtanong ng may takot, ganito ba talaga katindi ang kapangyarihan ng isang sovereign class? Napatitig ang isang pulang buhok na manunood sa dalawang naglalaban habang sunod-sunod na tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Kahit nasa malayo siya, ramdam pa rin niya ang napakalakas na pressure mula sa sagupaan. Sa matinding pagkamangha, napabulalas siya na talagang hindi ordinaryo ang isang taong kayang tumayo at makipagsabayan kay Dilias. Habang papalapit ang naglalagablab na kamao ni Dilias, maging ang malalayong nanunood ay nanginag sa bigat ng pressure. Isa sa kanila, na isa ring level 13, ay hindi makapaniwalang napakaliit ng pakiramdam niya sa harap ng pag-ataking iyon. Para raw siyang isang munting langgam na maaaring madurog anumang oras sa ilalim ng kapangyarihan ni Dilias. Tumulo ang malamig na pawis sa mukha ng pulang buhok na manunood habang seryoso niyang sinusukat ang panganib ng sitwasyon. Alam niyang kahit kapantay niya sa level 13 ang dalawang naglalaban, hindi niya kayang basta saluhin ang ganoong pag-atake. Sa kaunting pagkakamali lamang, maaari siyang tamaan at tuluyang madurog ng napakalakas na puwersang inilabas ni Dilias. Dahil sa maling akala pa rin ng mga nanunood na si Lu Sheng ang Dilias na kanilang kilala, itinuring nilang misteryosong challenger ang tatlong matang lalaki. Sa tindi ng gininto ang enerhiyang bumabalot sa kanya, naghinuha silang isa rin itong Dominator class powerhouse. Para sa kanila, tanging isang mandirigmang nasa ganoong uri lamang ang magkakaroon ng lakas ng loob na hamunin ang inaakala nilang si Dilias. Batid ng lahat kung gaano kabigat ang kahulugan ng isang Dominator class bloodline. Kahit ang pinakamahuhusay na genius na nasa kaparehong realm ay maaaring matalo sa harap ng likas na kapangyarihan nito. Kasabay ng pagkamangha ng mga nanunood, buong bilis na sumugod si Dilias kay Lu Sheng, tangan ang naglalagablab na kamaong nag-iiwan ng mahabang bakas ng gininto ang enerhiya. Nang malapit nang tumama ang kamao, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lu Sheng. Gayunman, hindi siya umiwas, umatras, o nagtangkang tumakas mula sa direksyon ng pag-atake. Nanatili lamang siya sa kinaroroonan at piniling salubungin ng harapan ang buong kapangyarihan ng suntok ni Dilias, na parabang nais niyang personal na maranasan kung gaano talaga ito kalakas. Direktang bumagsak ang kamao ni Dilias, at kaagad na sumabog ang napakalaking alon ng gininto ang apoy at enerhiya sa paligid ni Lu Sheng. Nayanig ang buong kalawakan sa tindi ng banggaan, habang kumalat sa lahat ng direksyon ang nagliliyab na puwersa. Nilamon ng matinding liwanag ang dalawang mandirigma, at halos hindi na makita ang kanilang mga katawan sa gitna ng pagsabog. Mula sa nagngangalit na enerhiya ay nabuo ang napakalaking anyo ng isang gininto ang dragon. Umikot ang mahaba nitong katawan sa kalawakan habang ang matutulis nitong kaliskis at mga pangil ay kumikislap sa liwanag. Tila nabigyan ng buhay ang kapangyarihan ng suntok ni Dilias, at ang dambuhalang dragon ang naging larawan ng mapaminsalang puwersang ibinuhos niya kay Lu Sheng. Dahil sa napakalakas na impact, napaatras at napaarko ang katawan ni Lu Sheng sa ere. Nagkaroon ng mga gasgas ang kanyang mukha at katawan, at tumulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Malinaw na tumagos sa kanyang depensa ang kapangyarihan ni Dilias, ngunit sa kabila ng pinsalang natamo niya, hindi pa rin makikita sa kanyang mukha ang takot o pagkataranta. Sa halip na magalit o mabahala, napangiti si Lu Sheng habang nakahilig ang kanyang ulo at pinagmamasdan ang naging epekto ng suntok.
Para bang ang sakit na kanyang naramdaman ang mismong bagay na matagal na niyang hinahanap. Puno ng kasiyahan at pananabik ang kanyang tinig ng marahan niyang sabihin, napakaganda. Agad na nakilala ni Lu Sheng ang kapangyarihang nakapaloob sa suntok. Ito ang Law of Destruction, isang mapaminsalang puwersang angkop sa isang legendary dominator class. Gayunman, bahagya lamang siyang napinsala matapos direktang tanggapin ang pag-atake. May ngiti niyang sinabi, isang suntok na nagawa akong bahagyang masugatan, hindi masama. Nang makita niyang nakayanan ni Lu Sheng ang kanyang pinakamalakas na suntok, tuluyang nabura ang kumpiyansa sa mukha ni Dilius. Nanlaki ang kanyang tatlong mata, nang inag ang kanyang katawan, at sunod-sunod na tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Hindi niya matanggap ang kanyang nasaksihan kaya napasigaw siya, imposible. Paano mo nagawang kayanin ang suntok ko? Walang sinuman sa malalayong manunood ang nakarinig sa mahinang sinabi ni Lu Sheng matapos niyang tanggapin ang pag-atake. Ang nakita lamang nila ay nananatili pa rin siyang buhay at nakalutang sa harap ng kanyang kalaban. Dahil dito, napalitan ng matinding pananabik at halos panatikong paghanga ang kanilang mga ekspresyon. Sabay-sabay silang napasigaw at walang tigil na pinuri ang kanyang pambihirang lakas. Dahil mali pa rin ang kanilang pagkakakilala sa dalawang mandirigma, inakala ng mga manunood na si Lu Sheng ang sikat na si Dilius. Itinaas nila ang kanilang mga kamao at buong paghanga silang sumigaw, sa loob ng parehong realm, siya ang Diyos na dapat tingalin ng lahat. Sinundan pa nila ito ng, gaya nga ng inaasahan kay Dilius. Nang hindi nila alam na ibang tao ang kanilang pinupuri. Samantala, tahimik lamang na lumutang si Lu Sheng sa itaas ni Dilius. Nakayuko ang kanyang ulo habang sinusuri ang pinsalang iniwan ng nakaraang suntok. Sa ibaba niya, nanatiling nakaharap si Dilius at hindi maalis ang tingin sa lalaking nakaligtas sa kanyang kapangyarihan. Sandaling nabalot ng mabigat na katahimikan ang dalawa habang hinihintay ng lahat ang susunod nilang gagawin. Habang pinag-aaralan ang pag-ataking kanyang tinanggap, napagtanto ni Lu Sheng na hindi simpleng pisikal na lakas ang nakapaloob sa kamao ni Dilius. Pinagsama nito ang Lightning at Storm, dalawang top-tier law na parehong nagtataglay ng napakalaking destructive power. Kahit ang ganap na pagmaster sa isa lamang sa dalawang law na iyon ay sapat na upang maging isang supreme powerhouse ang sinumang martial artist. Higit pa rito, hindi lamang basta magkasabay na ginamit ni Dilius ang Lightning at Storm. Nagawa niyang pagsamahin ang dalawang top-tier law bilang iisang mas mapaminsalang kapangyarihan. Gayunman, sa halip na matuwa sa nagawa niyang pag-atake, lalong nanigas ang mukha ni Dilius. Pawis na pawis siyang nakatitig kay Lu Sheng, dahil hindi pa rin niya matanggap na nabigo siyang pabagsakin ito. Dahan-daang inilagay ni Lu Sheng ang kanyang kamay sa bahagi ng dibdib na direktang tinamaan ng kamao. Ramdam pa rin niya ang natitirang puwersa at bahagyang sakit na iniwan ng impact. Ngunit matapos niyang suriin ang kanyang katawan, napatunayan niyang hindi malubha ang pinsala. Nanatili siyang mahinahon, na para bang sinusukat lamang niya kung gaano kalaki ang ipinagbago ng kanyang katawan matapos maabot ang level 13. Bahagyang ngumiti si Lu Sheng at ibinalik ang tingin sa kanyang kalaban. Inamin niyang kung tinanggap niya ang suntok noong level 12 pa lamang siya, malamang ay malubha ang kanyang magiging pinsala. Ngunit ngayong nakapag-breakthrough na siya, kaunting sugat lamang ang natamo niya. Puno ng pananabik niyang sinabi, talagang napasaya mo ako, tatlong matang brat. Lalong namutla si Dilius matapos marinig ang sinabi ni Lu Sheng. Kumunat ang kanyang mukha, nang inag ang kanyang mga labi, at namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi niya matanggap na ang pag-ataking ipinagmamalaki niya ay itinuring lamang na kasiya siyang pagsubok ng kalaban. Habang nagngangalit ang kanyang damdamin, muli niyang naibulong, imposible, hindi ito maaaring mangyari. Tuluyang sumabog ang galit at pagmamataas ni Dilius. Itinaas niya sa ibabaw ng kanyang ulo ang ginintoang trident habang umiikot sa paligid niya ang dambuhalang buhawi ng puti, bughaw, at lilang enerhiya.
Sumigaw siyang isa siyang henyo na minsan lamang isilang sa loob ng daan-daang milyong taon at walang sinumang kayang makipagsabayan sa kanya. Pagkatapos ay buong galit niyang ibinulalas, mamatay ka. Pagkatapos itaas ni Dilius ang kanyang trident, biglang sumambulat ang napakalawak na bughaw at itimlilang enerhiya. Umabot ang malakas na shockwave maging sa mga taong nanunood mula sa malayo. Ang ilan ay tuluyang tumilapon at umikot sa ere, habang ang iba ay napilitang itaas ang kanilang mga braso upang protektahan ang mukha. Nabalot ng magulong enerhiya ang buong paligid habang umalangaw-ngaw ang kanilang takot na sigaw. Sa sentro ng nagwawalang enerhiya, buong lakas na ibinaba ni Dilius ang nagliliwanag niyang trident patungo kay Lu Sheng. Kumapit sa sandata ang itimlilang mga hibla na tila mga bitek na kayang pamunit sa anumang madaanan nito. Ngunit sa halip na umiwas, iniangat lamang ni Lu Sheng ang isang nakabukas na palad upang salubungin ang paparating na sandata. Kumuyam ang mukha ni Dilius nang mapansing handa itong harapin ng direkta. Patuloy na kumalat sa katawan ni Lu Sheng ang itimlilang destructive energy, ngunit nanatili siyang nakatayo at hindi natinag sa kanyang pwesto. Hinahampas ng malakas na hangin ang kanyang puting coat habang nakahanda ang isang kamao sa kanyang tagiliran. Mula sa kabilang panig ay umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na sigaw ni Dilius, ngunit hindi nagbago ang seryosong tingin ni Lu Sheng habang pinagmamasdan niya ang pag-atake. Nagngit-ngit si Dilius at lalo pang ipinuwersa ang trident laban kay Lu Sheng. Naging tensyonado ang buong katawan niya habang patuloy siyang sumisigaw at nagbubuhos ng mas maraming kapangyarihan sa kanyang sandata. Umikot sa paligid niya ang puti, bughaw, at itimlilang mga alon ng enerhiya. Halos lamunin na siya ng sariling aura, ngunit ayaw niyang tumigil hanggat hindi niya tuluyang nadudurog ang depensa ng kanyang kalaban. Sa patuloy na pagdaloy ng kapangyarihan, tuluyang lumaki ang puti at bughaw na enerhiya hanggang mabuo ang dambuhalang anyong tila isang napakalaking palad. Halos mapuno nito ang buong bahagi ng kalawakan, habang nagsisilbing maliliit na anino lamang sina Dilius at Lu Sheng sa magkabilang dulo. Mabilis na bumagsak ang napakalaking manifestation patungo kay Lu Sheng, kasabay ng nagwawalang itimlilang destructive energy. Sa mga sandaling iyon, may bagong grupo ng mga mandirigmang nakarating malapit sa battlefield. Agad silang napahinto nang makita ang dambuhalang enerhiyang bumabalot sa lugar. Mabilis na hinayla ng isa sa kanila ang kasama at itinuro ang nakakatakot na tanawin sa kanilang harapan. Pawis na pawis itong sumigaw, "Dali! Tingnan ninyo, dahil hindi nila inaasahang ganitong kalaking kapangyarihan ang kanilang maaabutan." Kabilang sa mga bagong dumating si Ji Dao at ang iba pa niyang mga kasama. Sa mismong sandaling makarating sila sa battlefield, sabay-sabay nilang naramdaman ang hindi may kumparang nakakatakot na aura. Nanigas ang kanilang mga katawan, namutla ang kanilang mga mukha, at tumulo ang malamig na pawis sa kanilang balat. Kahit hindi pa sila direktang tinatamaan, dama nilang kayang pakse ng enerhiyang iyon ang sinumang lalapit ng walang pag-iingat. Nanlaki ang mga mata ng nakasuot ng puting hood nang makilala nito ang tunay na uri ng kapangyarihang bumabalot sa battlefield. Halos hindi ito makapagsalita dahil sa matinding pagkabigla. Pagkatapos ay napasigaw ito ay destruction. Ito ang kapangyarihan ng law of destruction. Diyos ko! Malinaw sa reaksyon nito na napakabihira at napakadelikado ng law na kanilang nasasaksihan. Habang nakatayo si Lu Sheng sa gitna ng umiikot na itimlilang enerhiya, napagtanto ng grupo na ang law of destruction ay kabilang sa pinakamataas na uri ng ultimate law. Hindi nila inakalang umabot na sa ganitong antas ang kapangyarihan ni Dilius. Ngunit mas ikinagulat nila nang makitang si Lu Sheng mismo ang nasa loob ng saklaw ng pag-atake. Dahil sa pag-aalala, napasigaw sila, "Lu Sheng!" Sa kabila ng nagwawalang enerhiyang nakapaligid sa kanya, bahagyang ngumiti si Lu Sheng. Walang makikitang pangamba sa kanyang mukha, sa halip, lalo lamang naging matalim at sabik ang kanyang mga mata. Matagal na siyang naghahanap ng kapangyarihang makakapagsubok sa limitasyon ng bago niyang katawan.
Kaya habang kaharap ang Law of Destruction, nasisiyahan niyang sinabi, "Oo. Ito iyon. Ito mismo ang kailangan ko." Sa mas malapit na kuha, lalong lumino ang matinding pananabik sa mukha ni Lu Sheng. Ang pahayag niyang ito mismo ang kapangyarihang kailangan niya ay hindi simpleng pagyayabang. Sa halip na matakot sa Law of Destruction ni Delius, tila sabik pa siyang maranasan kung gaano kalakas ang isang pag-ataking maaaring tunay na maglagay sa kanyang buhay sa panganib. Dahan-daang ibinuka ni Lu Sheng ang kanyang palad na para bang personal niyang inaanyayahan si Delius na ipagpatuloy ang pag-atake. Matagal na raw mula nang maramdaman niya ang ganitong panganib, ang pakiramdam na maaari siyang mapatay anumang sandali. Para sa kanya, nakalalasing ang ganitong tensyon, na para bang nakatikim siya ng isang napakatamis na prutas matapos ang napakahabang panahon. Kasabay ng kanyang hamon, sumiklab sa paligid ni Lu Sheng ang napakalakas na bughaw at puting enerhiya. Nagkrus ang naglalakihang kidlat at matatalim na guhit ng kapangyarihan habang malayang hinayaan ni Lu Sheng na bumukas ang kanyang katawan sa harap ng paparating na panganib. Sa halip na umurong o magtago, buong pananabik niyang hinamon si Delius, "Halika. Bilasan mo." Hindi naman nagpadaig si Delius. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang trident gamit ang dalawang kamay habang kumakapit sa kanyang katawan at sandata ang may itim na hibla ng lilang enerhiya. Gayunman, makikita sa kanyang nanlalaking mga mata at sa pawis sa mukha na hindi niya inaasahang haharapin ni Lu Sheng ng ganoon kaluwag ang kanyang Law of Destruction. Sa kabila nito, ipinilit pa rin niyang itulak ang trident at ituloy ang pag-atake. Mabilis na tumutok ang matulis na dulo ng gintong trident kay Lu Sheng. Ngunit kahit napakalapit na ng sandatang nagdadala ng mapaminsalang kapangyarihan, nanatiling kalmado si Lu Sheng. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang hinihintay niya ang mismong sandali ng pagtama. Subalit bago tuluyang magbanggaan ang dalawang kapangyarihan, isang mabigat at makapangyarihang tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Tama na, kasabay nito, isang napakalaking gintong palad ang bumaba mula sa itaas at nagpakawala ng nagliliyab na haligi ng liwanag sa pagitan ni Lu Sheng at Delius. Sa isang iglap, natabunan ng gintong enerhiya ang kanilang sagupaan at naputol ang paparating na pag-atake. Nabura ang pananabik sa mukha ni Lu Sheng nang maramdaman niya ang kapangyarihang biglang namagitan. Napatingala siya habang bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at tumulo ang pawis sa gilid ng kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa labanang ito, malinaw na may presensyang lumitaw na sapat ang lakas upang mapahinto maging siya. Pati si Delius ay natigilan at mabilis na tumangala. Naging balisa ang kanyang ekspresyon habang bumakat ang pawis sa kanyang mukha at nanlaki pati ang ikatlong mata sa kanyang noo. Agad niyang naunawaan na ang puwersang namagitan ay hindi basta karaniwang enerhiya, kaya nitong pigilan ang kanyang Law of Destruction at durugan ang momentum ng kanyang buong pag-atake. Sunod-sunod na sumabog sa paligid ni Lu Sheng ang matatalim na bugzo ng puti at gintong liwanag. Mabilis niyang ikinross ang dalawang braso upang salagin ang pressure habang naghiwa-hiwalay sa kalawakan ang mga alon ng enerhiya. Hindi na umabot sa kanya ang trident ni Delius, sapagkat tuluyang pinutol ng namagitang kapangyarihan ang kanilang sagupaan at sa pilitang pinaghiwalay ang dalawa, doon nagsalita ang isang matandang lalaki na may puting buhok at mahabang balbas. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit mabigat at hindi maaaring suwayan ang awtoridad sa kanyang tinig. Mariin niyang sinabi, "Ito ang sentro ng Heavenly Serpent, ang Heavenly Gate. Hindi ito lugar para sa inyong pagtatalo at pakikipaglaban." Pagkatapos ay idinagdag niyang kung nais talaga nina Lu Sheng at Delius na malaman kung sino ang mas malakas, dapat nilang patunayan iyon sa Heavenly Rank Selection. Matapos ihinto ang labanan, nanatili ang matandang elder sa pagitan nina Lu Sheng at Delius. Kalmado niyang itinuro na sa Heavenly Rank Selection nila dapat patunayan kung sino talaga ang mas malakas. Hindi na kumibo si Lu Sheng at ikinross lamang niya ang kanyang mga braso, samantalang si Delius ay nanatiling pawisan habang hawak ang kanyang gintong trident.
Kapwa nila naunawaan na hindi nila kayang labagin ang utos ng Elder. Agad namang nakilala ng mga martial artist sa paligid ang makapangyarihang matanda. Nagulat silang malaman na isa pala itong Lord mula sa Heavenly Rank Academy na nasa level 14. Para sa kanila, wala nang ibang makapaghihiwalay ng ganoon kadali sa isang halos buhay at kamatayang labanan ng dalawang top prodigy. Tanging isang level 14 Shift Star Commander lamang ang may sapat na lakas upang pigilan sina Lu Sheng at Dilius gamit lamang ang sarili nitong kapangyarihan. Dahil dito, napalitan ng matinding paggalang ang pagkagulat ng lahat. Tahimik nilang tinitigan ang matandang Elder habang nananatili itong payapa at nakapikit sa gitna ng nagkalat na gintong enerhiya. Kahit hindi na ito muling magpakawala ng pressure, sapat na ang presensya nito upang walang sinumang manggahas na tutulan ang kanyang desisyon. Hindi nagtagal, umangat ang Elder sa loob ng isang napakaliwanag na gintong sinag. Habang papalayo, lumingon ito kina Lu Sheng at Dilius at maikli silang inutusan, "Kayong dalawa, sumama sa akin." Parehong napatangala ang dalawa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtangkang tumanggi sa utos ng level 14 Lord. Mabilis na sumunod si Lu Sheng at sumugod paitaas habang nababalot ng bughaw na liwanag ang kanyang katawan. Lumipad ang kanyang puting kasuotan sa lakas ng bilis. Bahagyang nagulat si Dilius nang makitang mabilis na nakalayo sa kanya si Lu Sheng, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang paghabol sa Elder. Samantala, ang mga martial artist na naiwan sa lugar ay muling naging abala sa pagtalakay sa laban. Nasa sabik nilang binal-ikan ang bawat nangyari at buong paghanga nilang pinuri ang lalaking may ikatlong mata. Para sa kanila, hindi pangkaraniwan ang lakas na ipinakita ng three-eyed martial artist, lalo na nang harapin ito ang lalaking pinaniniwalaan nilang si Dilius. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na ang lalaking may tatlong mata ay nakagamit ng Law of Destruction, isang napakalakas na batas na sinasabing nabubuo lamang mula sa pagsasanib ng lightning at storm. Gayunman, mali pa rin ang pagkakakilala ng mga manunood. Akala nila si Lu Sheng ang tunay na Dilius, kaya labis silang namangha na nakipagsabayan ng ganoon katagal ang inaakala nilang misteryosong three-eyed challenger sa taong tinatawag nilang Dilius. Sumang-ayon ang red-haired martial artist at sinabing halata namang may natitira pang lakas ang lalaking pinaniniwalaan nilang si Dilius. Gayunpaman, sapat na raw ang ipinakitang kapangyarihan ng kalaban upang matawag na pambihira ang laban. Narinig ito ng lalaking may mapusyaw na buhok at matulis na tainga, kaya napalingon siya sa kanila na may pagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit tila baligtad ang pagkakakilala nila sa dalawang naglaban. Dahil dito, direkta niyang itinama ang kanilang pagkakamali. "Ano ba ang sinasabi ninyo? Ang isinilang na may tatlong mata at nagtataglay ng Eye of Destruction sa gitna ng kanyang noo, siya ang tunay na Dilius." Biglang nanlaki ang mga mata ng red-haired at blue-haired martial artist. Natigilan silang pareho nang mapagtantong ang lalaking buong panahong tinatawag nilang Dilius ay walang iba kundi si Lu Sheng. Pagkarinig sa revelasyon, sabay na napalingon ang dalawang martial artist. Nanlaki ang kanilang mga mata, namutla ang kanilang mga mukha, at tumulo ang malamig na pawis habang nakabukas ang kanilang mga bibig sa labis na pagkabigla. "Ano ang sinabi mo?" Ngayon lamang nila napagtanto na buong panahon ay baligtad ang kanilang pagkakakilala. Ang three-eyed martial artist na gumagamit ng Law of Destruction ang tunay na Dilius, samantalang ang black-haired powerhouse na nakipagsabayan at nanatiling matatag laban sa kanya ay si Lu Sheng.